Matapos ang nakakagulat at nakakatawang misyon sa nakaraang chapter, kung saan ay inireveal ni Maro ang kanilang misyon kung posible ba silang makipag-coexist sa mga tao o hindi, ngayon, ire-review na natin ang full chapter 4 ng JJK modelo. Matutunhayan nyo rito ang pagbabalik ng isang matinding JJK chapter, mga kaibigan. Nakabaligtad talaga ito sa mga nagdaang kabanata kaya kumapit na kayo dahil masasaksihan natin ang isang thrilling at nakakabiglang chapter na tiyak na magpapahype sa inyo. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng chapter ngayon ay The Repeating Child. Nagsimula ang chapter dito kay Usame na ayon sa note ay may i-disclose daw na impormasyon tungkol sa kung ipagpapatuloy pa ba nila ang joint mission kasama ang alien na si Maru. Ayon kay Usame kina Katsurugi at Yuka, isa raw alien si Maru. Sagot naman ng dalawa na alam na raw nila ito. Makikita naman si Maru na kinabahan dahil nalaman ni Katsurugi ang impormasyon na ito. Sabi ni Yuka kay Usame na maaari na raw itong magsalita tungkol sa nasabing topic. Sagot naman ni Usame na hindi raw dapat talaga malaman ni Yuka ang impormasyon na si Maru ay isang special envoy mula sa lahi ng mga alien. Pero nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na si Maru mismo ang nag-reveal kina Tsurugi na isa siyang alien. Naalala tuloy ni Tsurugi ang moment kung kailang aksidenteng na-reveal ni Maru na may third eye siya. Kaya sabi ni Yuka, haya pala, kaya pwede na palang ibunyag ang impormasyon na ito ngayon. Tugon naman ni Usame, sina Tsurugi at Yuka ay kailangan pa ring ipagpatuloy ang pagsama kay Maru sa mga mission. Dahilan para matuwa si Maru na sabing, I look forward talaga sa pagtrabaho kasama kayo. Sagot naman ni Tsurugi ng, sure! Sabay nilang tinignan ni Yuka ang hologram device nila. Kaya medyo naiinis na tanong ni Maru, hoy, yun lang yun? Wala na ba kayong sasabihin pa? Maya-maya, nilapitan ni Usame si Tsurugi at sinabihan siya na ang goal daw ng mga alien gamit si Maru ay maaaring para sa pagsisiyasat o pag-uusisa tungkol sa mga tao. Ngunit kahit daw naiintindihan ng mga alien ang paggamit ng sorcery jujutsu, hindi pa rin daw madali para sa kanila ang pagkuha ng impormasyon tungkol dito. At dahil sa kasalukuyang sitwasyon nila sa mga Simorians, hindi rin daw siya pwedeng makialam sa pagkuha ng impormasyon mula sa mga koneksyon ng mga ito. Makikita naman si Maru na humingi ng paumanhin kay Yuka sa pagtatago niya ng katotohanan na isa siyang alien. Sagot naman ni Yuka, so nagbabago rin pala ang mga alien kapag humihingi ng tawad. Sabi naman ni Usame, kahit gaano kaliit ang impormasyon na makukuha kay Maru, ayos lang yon, basta makakuha lang ng kahit anumang impormasyon tungkol sa mga Simurians. Naalala naman ni Tsurugi ang naging pag-uusap nila noon kay Maru kung saan binunyag nito ang kanyang tunay na misyon. Kaya sinabi ni Tsurugi kay Usame, masusunod po. Matapos nito, lumapit si Usame kay Mino at nagbuntong hininga. Sabi ni Mino, wala tayong magagawa. Ito raw ang kondisyon na inimpose ng mga higher-ups na pahintulutan sina Tsurugi at Yuka na magpatuloy sa mga mission. Sagot naman ni Usame, alam ko pero nakakainis lang kasi hindi ko makakasama ang tatlong yon. Matapos niyan, nag-regroup na sina Maru, Tsurugi at Yuka. Sabi ni Yuka kay Tsurugi, ang bagal mo namang maglakad. Sagot ni Tsurugi, tumahimik ka nga. Pagkatapos nun, lumipat ang isena sa isang silid ng aralan kung saan tinawag ng guro ang isang bata na pangalang Masayoshi. Sumagot naman itong, opo. Kasunod nito, tinawag naman ng guro ang isa pang bata na nagmangalang Masaaki na nakakagulat ay pareho ng mukha ni Masayoshi maliban sa damit at pangalan at sagot din nito ay opo. After nito, sa next scene ay makikita ang isang bata na kaparehas lang din ng itsura ng naunang bata. Tinawag siya ng guro na pangalang Masaki. Sumagot naman ng bata, iba lang ang suot nito at sabing, opo. Dito ay mararamdaman na may creepy na presence ang bata at habang nagsusulat ang guro sa board ay nakaramdam ito ng matinding kilubot. Kasunod niyan ay ipinaliwanag ang sitwasyon. May estudyante raw sa Shui Elementary School na laging uulit sa grade 1. Hindi raw ito umaabot sa grade 2 at ito na ang ikatlong beses na nangyari ang ganitong sitwasyon sa parehong bata. Dagdag pa ni Mino, ang misyon daw na yun ni Tsurugi ay alamin kung ang nakikita niyong kababalaghang nangyayaring ito ay may kaugnayan sa paggamit ng jujutsu. Dahil ayon sa kanya, ang mga pulis mismo ay nag-iimbestiga sa kasong ito, isang bagay na hindi nila karaniwang ginagawa para sa ganitong klase ng kaso. Naisip naman ni Yuka na, hindi lang ba itong bata ang kaparehas lang ng mukha ng unang bata? Sagot naman ni Mino, ayon daw sa reports ay ang bata ay parehong boses at tangkad sa unang dalawang bata.
Ang esenang ito mga kaibigan ay yearly pala nangyayari. Sa unang taon, si Masayoshi ang batang nag-aral sa grade 1. Sa sumunod na taon, nawala na si Masayoshi at may nag-enroll na panibagong bata na may magkaparehong hitsura, tangkad at boses, ngunit ibang pangalan. Masaaki Aki. Pagdating naman sa ikatlong taon, muling nawala si Masaaki Aki at ang nag-enroll ngayon ay batang may kaparehong muka, ngunit ibang pangalan ulit, Masaki. Kaya pala ay kinilabutan ng guro kanina. Sabi ni Tsurugi, kung pare-parehas ang build ng katawan ng mga batang iyon, masasabi kong parehas ding talaga ang kanilang boses. Sagot naman ni Yuka, sa mga ganitong edad pa lang, mabilis nang magbago ang height ng mga bata. Para naman sa aliens. Tugon ni Maru, depende sa lahi, pero sa amin, pareho lang din sa mga tao na ang maximum height ay fully developed na sa edad naming ganito, kagaya ko at Yuka. Natanong tuloy ni Yuka, paano naman yung Olar? Sagot ni Maru, kung i-convert sa Earth years, mga 19 years old na ako. Pagkasabi niyon, natahimik si Yuka dahil mas matanda pa pala si Maru sa kanila. Sa isipan ni Tsurugi, nasabi niya, magpanggap na lang tayong hindi natin yun narinig. Habang si Yuka naman ay napaisip, masyado nang huli para ituring pa namin siyang mas nakakatanda sa amin. Samantalang si Maru ay walang kamalay-malay sa mga iniisip ng dalawa. Pagkatapos sinabi ni Mino, okay, may dalawang bagay o puntos na pumasok sa isip ko. Una, tungkol sa mga magulang ng bata. Pangalawa, tungkol sa promotion nito sa next grade. Tungkol naman sa unang puntos, tungkol sa mga magulang, nagawa raw makontak ng guro ang magulang ng bata, ngunit ang naging usapan nila ay kakaiba. Ipinakita sa eksena ang pagtawag ng guro sa magulang ng bata. Sabi ng guro, hello, si Suzuki po, teacher ng first grade class 2. Si Mr. Kida po ba ang kausap ko ngayon? Sagot ng nasa high-tech communication device, oo. Sabi ng teacher, okay po, may ilang tanong lang po ako tungkol kay Masaki. Sagot ng magulang, oo, anak ko si Masaki. Kaya sabi ng teacher, tumawag po ako kasi magpapaschedule po ako ng home visit sa inyo. Natanggap niyo po ba yung printout na binigay ko kay Masaki? Sagot ulit ng magulang, oo, anak ko si Masaki. Dito na kinabahan ng guro na nagsabing, miss. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang nag-beep ang communication device. Narinig ulit ang boses ng ina ni Masaki na nagsabing, hello, hello, radio exercise number 1. May 100 na ang kaibigan na ba diyang si Masaki? Sabay nag-beep ulit ang device, bagay na labis na nakatakot sa guro dahil kakaiba at nakakalungkot pakinggan ng paraan ng pagsasalita ng magulang ni Masaki. Makikita naman ang reaksyon ni Tsurugi at Yuka sa ikinuwento ni Mino. Sabi pa ni Maru na ngayon ay may seryosong muka. Naiintindihan ko na ang creepiness ng kwento. Yun lang. So, may 100 kaibigan na ba kaya si Masaki? Kailangan kong malaman. Kaya sinabihan siya ni Yuka, pwede bang manahimik ka na lang? Matapos niyan, ipinaliwanag pa ni Mino ang second point tungkol sa pagmo-move up sana ng bata sa grade 2. Sa loob ng nakaraang 2 taon, ang batang may parehong mukha mula sa parehong pamilya ay napromote naman daw sa second grade. Pero bawat pagkakataon na dapat ay mag-grade 2 na ito, bigla itong lumilipat ng paaralan at pagkatapos ay tuluyan ng nawawala. At higit pa ron, habang ang 2 estudyante ay may magkaparehong muka at tirahan, ang pangalan naman daw nila ay lagi ring magkaiba. Sabi ni Tsurugi, baka isang curse user ang nagpapa-enroll sa paaralang yan taon-taon at nagpapanggap lang na bata. Sabi naman ni Yuka, worst case scenario, bakang pinatay na talaga ang tunay na pamilya ng bata. Sabi ni Mino, alam ko. Tanong naman ni Maru, ano bang ibig mong sabihin dyan? Sagot ni Mino, sa tingin namin, ang paraan ng taong nasa likod nito para makahanap ng target ay sa pamamagitan ng pagrerenta ng mga family-oriented na properties. Pero kahit anong hanap namin, hindi namin makita ang landlord ng mga properties na yun. Sabi naman ni Tsurugi, mukhang siya nga ang nasa likod ng lahat na ito. Dagdag pa ni Mino, ang ganitong level ng carelessness ng taong nasa likod nito ang tunay na nakakabahala. Kasi kung gawa ito ng isang curse user, masasabi kong isa itong curse user na matino mag-isip at may plano talaga. Kaya ang primary goal daw ni Tsurugi, ayon kay Mino, ay imbestigahan ang kasong ito. Sa palagay niya, mataas ang posibilidad na eventually
makakaharap ni Natsurugi ang curse user na ito. Dagdag pa ni Mino, ako naman, useless ako pagdating sa labanan kaya wag niyo na akong isama sa bilang. Sagot ni Tsurugi, alam namin yan. Sabing pabiro ni Yuka, wala naman po kaming ine-expect sa inyo in the first place. Kaya sagot ni Mino, oy, ayos naman nasabihan akong ganito, pero nakakainis kung galing pa yan sa inyo. Ilang minuto pa ang lumipas at nagpaalam na sina Yuka, Tsurugi at Maru. Sabi ni Yuka, nasa amin na ang address ng bata, pupuntahan muna namin ang bahay nito. Sabay silang umalis. Pagdating sa labas ng paaralan, sabi ni Maru kay Tsurugi, mukhang masamang ideya sigurong palihim tayong pumasok sa loob ng school. Sagot naman ni Tsurugi, kung sakaling makaharap natin doon ang curse user, mahirap lumaban lalo na kung maraming bata sa paligid. Sabi ni Maru, tama ka nga. Pagkaraan niyon, nakita na nila ang batang tinutukoy ni Mino at nagmatch talaga ito sa description ng itsura. Nilapitan ito ni Tsurugi na may intimidating na muka at sinabing, bata, may itatanong lang kami. Ngunit natakot ang bata at mabilis na tumakbo palayo sa kanila. Kaya sabi ni Tsurugi, hoy, tumatakbo siya. Ibig sabihin, guilty siya. Sagot naman ni Maru, hindi. Tumatakbo siya kasi bata lang siya, natakot lang yan. Sabay na realize ni Tsurugi kung gaano siyang nakakatakot ang mukha, kaya painis na sabing, tumahimik ka nga. Matapos niyan, ay mabilis namang nahabol ni Tsurugi ang batang, sabing wala nang punto pa ang pagtakbo mo gamit ang maliliit na mga paa ng isang first grader. Ngulit nang matalibsod ang bata, ay bigla namang nag-appear na isang parang curse spirit-like na figure na mabilisang umatake sa kanila. Nabuti na lang ay nadepensahan nila ang kanilang sarili. Dito ay makikita ang bata kasama ang animong guardian creature na ito na nag-fully manifest na. Kaya sabi naman ni Tsurugi, isang Shikigami o baka guardian spirit niya yon. Sabi naman ni Maru, ano yan? Kaya naghanda muli si Tsurugi at sinabing, Maru, tumabi ka na. Iniisip naman dito ni Tsurugi na judging daw sa attitude kanina ni Usame nung kinausap siya nito, ay sa tingin niya mas may advantage talaga sa kanila ang mga aliens pagdating sa information at lakas. At si Maru naman daw ay ginagamit nito para itesting ang mga tao at husgahan kung anong klaseng nilalang ba raw sila. Sabi pa ni Tsurugi, mukhang nag-aalala nga ngayon si Maru kung kailangan ba raw niyang gamitin ang kanyang curse technique. Pero obviously, hindi ni raw pwedeng hayaan si Maru na lumaban. Kinakailangan raw talaga nilang iwasan na mapasabak si Maru sa anumang labanan o masaktan. Sa ngayon, ang tanging goal raw talaga nila sa misyon na ito ay tapusin ito ng walang insidenteng mangyari sa kanila, pati na rin ang pag-iwas talaga sa gyera sa mga aliens. Pagkatapos na paatakihin sina Tsurugi ay bigla namang lumuhod ang bata at humingi ng tawad, kaya napahinto na lang si Tsurugi. Ilang minuto ang lumipas at nakausap na nila ang bata sa isang playground at dito na ikinuwento ng bata ang nangyari 3 taon na ang nakaraan. Sa pag-uwi niya raw noon ay nadatnan niya lang daw ang kanyang ina na wala ng malay at nakahando pa sa sahig. Ayaw niya raw nang mag-move up sa grade 2 kaya lagi niya raw pinapakiusapan ng kanyang ina na hayaan siyang manatili na lang sa grade 1 habang buhay. Kaya nang mamatay daw ang kanyang ina ay naging halimaw na ito na mula noon ay lagi na lang siyang pinapanatili sa grade 1. Tanong naman ni Maru na walang kaalam-alam, ano bang ibig mong sabihin na lagi ka lang pinapanatili sa grade 1? Ayos lang yan, wag mong pilitin ang sarili mo. Sabihin mo lang sa amin ang mga bagay na alam mo lang. Sabi naman dito ni Tsurugi na hindi pa nila matutukoy ang kaso kung bakit laging nai-stuck sa grade 1 ng bata. Pero dahil sa ibinunghay nito ngayon, nagsasalita pa si Tsurugi ay naalala niyang sinabi sa kanila ni Mino kanina na ang nagpapabahala raw sa kanya ay yung carelessness ng nasa likod na ito. Na kung isa raw itong curse user ay hindi raw ito talaga mag-isip ng matino. Kaya sabi naman ni Torky, kung ang curse technique ng bata ay may kinalaman o koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ina,
ay maaring ito raw ang buong paliwanag sa carelessness na napapansin nila, na may ganitong insidente din na raw na trigger noon sa awakening ng kanyang lolo sa jujutsu. Kaya posible raw talaga na ito rin ang nangyayari dito sa bata. Namamangha naman si Maru sa sinabi ni Tsurugi, mga kaibigan. So posible na ang sitwasyon ngayon nitong bata ay kagaya talaga ng nangyari noon kay Uta. At ang nag-appear kanina ay parang somewhat kagaya ni Rika, mga kaibigan. Subalit sabi pa sa isip ni Tsurugi, ang ibig bang sabihin nito ay ang mga pamilya na nawawala for the past 2 years ay hindi pala talaga nag-e-exist in the first place. At ang ina pala nitong bata na ngayon ay spirit na, ay siyang nag-fabricate lang ng lahat na ito. Nasabi pa ni Tsurugi, hindi rin ako dapat mag-jump into conclusion ngayon kasi delikado na magbe-base lang siya sa sarili niyang assumptions. Kaya dito na tinanong ni Tsurugi ang bata kung ano raw ang pangalan nito. Nasagot naman ng bata na Masayoshi raw, na siyang kaparehang pangalan ng nawawalang bata kanina. Nasabi naman sa isipan ni Tsurugi na ang unga pangalan ay similar lang naman daw, na nagme-make sense naman kasi considering na ang isipan raw ng ina nito ngayon ay naging unstable na matapos itong maging isang multo, kaya parang namimix na nito ang pangalan ng bata. Kaya sinabihan na niya ang bata na pwede ba raw silang i-lead nito sa bahay nila dahil may kukumpirmahin lang daw siya munang mga sandali. Matapos iyon ay inilipat na ang eksena kina Mino at Yuka na bumaba na mula sa kotse at nakarating na sa address o bahay mismo ni Takeda Masaki. Sabi rito ni Mino, nasa Takeda Masaki residence na tayo, ang bahay ng batang nagngangalang Masaki, hindi Masayoshi, mga kaibigan, na siyang pangalan naman ng batang kasama ngayon ni Tsurugi. Pero sa isipan ni Tsurugi, nagmimix lang talaga ang pangalan ng bata, pero si Masaki ta rin ang tinutukoy nito. Sabi naman dito ni Yuka, ang lugar na ito ay may napakasamang vibe daw talaga. Ramdam na ramdam niya ito ngayon. Kaya nang nagpunta sila sa may yard ng bahay, may napansin si Yuka sa may garden o sa damuhan sa gilid ng bahay. Kaya sinabihan niya si Mino na maaaring paparating na raw sina Tsurugi, kaya simulan na raw nila ngayon ang paghuhukay. Ilang minuto ang lumipas at may naramdaman silang kilabot. Magkasabay sina Mino at Yuka na nakaramdam ng makakita sila ng isang bungo na may mga ugat mula sa damo. Makikita na tinanggal ito ni Yuka. Sabay sabing, tama talaga ang iniisip ko. Samantala, dito naman kay Tsurugi, naghukay din pala siya. At ang nakita niya ay ang labi ng ina ng batang si Masayoshi. Nasabi rito ni Tsurugi, ito ang katawan ng ina mo. Gaya ng iniisip ko, ang tanging lugar na pwede mong itago ang bangkay ng iyong ina ay dito talaga sa bahay niyo. Kasi naman, paano kayang magagawa ng isang bata na dali ng bangkay sa malayo? Tinanong naman ni Maru, ikaw ba mismo ang naglibing sa kanya? Sagot naman ng bata, opo. Kaya sabi ni Maru, mahirap talaga siguro yan para sa'yo Ayos lang yan bata. Makikita naman na iiyak si Masayoshi at tinanong pa nito na makukulong na po ba ako? Sagot naman ni Maru, hindi yan mangyayari. Diba, Tsurugi? Sagot naman ni Tsurugi, kung wala kang ama baka dadaling ka nila sa Jujutsu Tech, doon ka tuturuan kung paano gumamit ng curse energy. Sabi naman ng bata, pero saan tahanan pa ba ako titira? Sagot ni Maru, ayos lang naman sa Jujutsu Tech. Tanong naman ng bata, paano na ang bahay namin? Hindi na ba ako pwedeng bumalik rito? Kaya kinonsort siya ni Maru sabing, oo, tama ka. Hindi talaga ito madali na sitwasyon para sa'yo. Sa totoo lang, wala rin akong mababalikan tahanan. Ang paligid na nakasanayan ko, ang bahay na puno ng alaala, nawala lahat sa akin. At posible na wala nang makakapuno sa butas na inaidulot nito sa buhay ko. Wala talaga. Not until nung naging kapitbahay o kaibigan ako ng isang tao. Anong kapitbahay daw? Gaya ng yun mismong mga kasama mo na nakakaintindi kung bakit ang mga bagay na pinapahalagaan mo ay importante talaga sa'yo. At saka, may idea ko, bakit hindi na lang kitang maging kapitbahay o kaibigan? Gagawin ko ang makakaya ko para maging kapitbahay mo rin, Masayoshi. Ano pong gagawin ko? Ikaw pa ba? Sigurado ka? Makikita naman na nakangiti lang si Tsurugi sa dalawa nang maya-maya pa ay nagring ang kanyang device at sinagot ang tawag. Si Yuka pala. Nahoy, saan ka ba nagpunta ngayon? Sinigawan siya ng Yuka. Nakakainis ka kuya. Saan ba kayo namamasyal? Tanong ni Tsurugi. Ha? Ano saan? Sabi ni Yuka, nasa bahay na kami ngayon ni Takeda Masaki. Sagot naman ni Tsurugi, ano? Nasa harap nga kami ngayon ng bahay ni Takeda Masaki. Kaya sinabihan siya ni Yuka,
Guilty talaga yung Takeda na yan. Sobrang guilty. May 5 na nga kaming bangkay na nahukay nakalibing dito sa garden nila at mukhang marami pa kaming mahuhukay ngayon. Kaya kung sakaling mahanap nyo o makita nyo yung Takeda na yan, hulihin nyo na kaagad at wag na kayong magtanom ta. Kaya naman ay mabilis na lumingon si Churgi at sa kanyang paglingon ay makikita niyang bagsak na si Maro at ang bata naman ay nakatayo lang at nagsabing, "So may kasama ka pala." Sabay unti-unti nang itinatanggal ang kanyang disguise at ang nasa likod ng disguise na yon ay isang matandang curse user o baka ibang nilalang pa na ayon sa editor's note ay aatake na raw itong napakasamang nilalang na nakasuot ng maskara ng tao. So it turns out trinik lang pala sina Churgi dito at si Maro ay bigla na lang bumagsak mga kaibigan. Isang pangyayari na mas lalo pang nagpabigat sa sitwasyon sapagat ito mismo ang bagay na dapat sanang iwasin ni Churgi na masaktan si Maro sa kahit anong paraan. Pero ngayon, mas malala pa nga ang sinapit nito. Man, what a chapter! Truly nagbalik talaga si Gege sa kanyang horror at traumatizing chapters. And from here on out, it seems na tapos na tayo sa mga wholesome moments. Kaya talagang nakaka-excite kung ano ang mga susunod na mangyayari mula rito. So dito muna tayo magtatapos sa video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment at subscribe na rin for more videos like this? Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.